Babasa po tayo Lucas Kapitulo 4, versikulo 16 hanggang 21. And yeah, medyo late ako. Nasa pasado na 8. Um, no sugarcoating of procrastination. Tapos ginastify ko pa yung procrastination ng, teka, gagawin ko ba to? Because I'm going to perform. Parang naano ako dun eh. Na-halt ako dun sa part na yun eh. Am I going to read to perform? Ginastify ko yung sarili ko. Pero yun eh. Anyways, nandito naman na tayo. Um, I'm reading because I need it, not because I want it. I need it. I need to be in the Word of God. So that's the reason why I'm reading. Although nag-procrastinate na late, gising na ng maaga, late pa rin basa. Tapos magmamadali ngayon, no? Magmamadali. Kasi kailangan kong bilisan ng konti dahil ate naman ako ng Sunday service. Kasi masama ang panahon, ang hirap bumiyahe. Online muna tayo. Online. So, Luke chapter 4 verse 16 to 21. So, verse 16. Umuwi si Jesus sa Nazareth, sa bayang kinalakihan niya. At katulad ng nakaugalian niya, pumunta siya sa sinagoga sa araw ng pamamahinga, sa Sabbath day. Tumayo siya, tumayo siya upang bumasa ng kasulatan. Alright. Verse 17. Ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias, binuksan niya ito at binasa ang bahaging nagsasabing, verse 18, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin. Dahil hinirang niya ako para ipangaral ang magandang balita sa mga dukha. Sinugo niya ako para ipahayag sa mga bihag na lalaya na sila. At sa mga bulag na makakakita na sila. At sa mga bulag na makakakita na sila. Sinugo rin niya ako upang palayain ang mga inaapi. Verse 19. At ipahayag na dumating na ang panahon ng pagpapala ng Panginoon. Verse 20. Pagkatapos, ibinilot ni Jesus ang kasulatan at isinauli sa katiwala. At saka naupo. Nakatutok sa kanya ang mga mata ng lahat ng naroon. Last verse. Sinimulan niyang mangaral sa kanila. Sa araw na ito'y natupad na ang kasulatang inyong narinig. Alright. Medyo excited ako sa part na to kasi siguro mga 7 or 8 times or 7 to 10 times ko na napanood yung The Chosen series, season 1 to season 5. Sinabang ko yung season 6. Free kasi panoorin yun sa The Chosen app. Tapos may episode doon, hindi ko maalala ko season 2 or season 3. Baka season 3. Hindi ko maalala kung ano yung exactong episode, kung anong season. Bumalik si Jesus sa Nazareth. Doon na yung walang propeta sa sariling bayan. Doon na na-quote yun. Pero bumalik siya sa Nazareth, doon sa episode na yun. Tapos, sinalubong siya ng mga nakakilala sa kanya kasi doon siya lumaki, mga kaibigan niya, mga kababata niya. Doon sa episode po yun yung depiction nila. Tapos, yun, naimbitahan siya. Doon sa episode, naimbitahan siyang magbasa. Kasi every time nila sa synagogue, nagbabasa yung rabbi. Dahil nababalitaan na nga na rabay-rabay na si Jesus ng time na yun. So, pinayagan siya doon sa episode na yun. So, yun nga, hence, napagsalita siya doon sa synagogue. Napagbasa siya. So, binasa niya nga yung Isaiah. Kaya lang, yung doon sa depiction, hindi, huminto siya sa part, may hinihintay pa yung mga nakikinig. Parang yun yung hence na, nung huminto siya, nakatingin yung mga tao. Tapos ngayon, yung 21, nangaral siya. May gusto ko doon linya. May sinasabi yung rabbi, yung Pharisee, tapos yung rabbi ng synagogue. Na rabbi ng synagogue tungkol sa law of Moses. Parang, denounce what you've said. Say it back. Pero ang sagot ni Lord, wala to sa scripture Kasi nung narinig ko yun doon sa actor, itong word na to, dali-dali ako, punta ako sa scripture, nahanap ko, wala sa scripture.
Pero ang ganda lang 'no, ang sarap ng pakinggan nung sinabi ni Jonathan Rumi 'to, sorry sinabi ni Lord, sinabi ni Jonathan Rumi 'to kasi hindi naman yung ini-imply ni Lord, eh. Ito yung sagot ni ini-spoil ko ba? Ito yung sagot ni Jonathan Rumi do'n sa script. Ewan ko nasa script yun 'no, possible nasa script. Ang reply niya, ang response niya do'n sa rabbi na kumukondena sa kanya, do'n sa claim niya. Kasi dito sabi dito, bago ko sabihin yung salita, noong verse 21, sinimulan niyang mangaral sa kanila, sa araw na ito ay natupad na ang kasulatang inyong narinig. Araw daw na yon. So, ibig sabihin, ini-imply niya, eto na, ako na yon. Ako na yung sinasabi dito sa kautosan. So, ang pagkakaintindi nila doon sa chosen series, sinasabi mo bang ikaw ang Messiah? Kasi tinutukoy ng passage yung pagdating ng Messiah. So, kumbaga hindi na lang siya ordinaryong rabbi, hindi ka na lang rabbi, hindi na lang rabbi ang claim mo. Messiah ka na. You need to take it back because it's blasphemous. And you know what we're doing, what the punishment for blasphemy? We have to stone you. So take it back. You're going against the law of Moses. Ganun yung parang yung nire-relay nung rabbi. You're going against the law of Moses. Ito sagot ni Lord. Ay, sorry. Di si Lord, di si Lord kasi hindi nakasulat to. Ito sagot ni Jonathan Rumi, who portraying our Lord Jesus Christ sa The Chosen series. I am the law of Moses. Ba't tuwa ako nung ganun yung, yun eh, parang interpretation din eh. Alam niyo kung bakit? Kasi napakatunog, ayan, 6 minutes pa lang naman, napakatunog sa akin, di nawawala sa akin yung John chapter 6 verse 49. John chapter 5 verse 49. Search, kausap niya rin, yung context yung John chapter 5, yung context nun, lalo yung verse 49, kausap niya mga Pharisees doon na hindi naniniwala na siya yung anak ng Diyos. Siya yung Son of Man. Sabi ni Lord Jesus doon sa mga Pharisees, search ye the scripture. Search ye the scriptures, for in them ye know ye have eternal life. And they are they, meaning, and the scriptures are they which testify of me. Aral kayo ng aral ng Torah. Aral kayo ng aral ng Tanakh. Kasi di nyo man lang nakikita na dumating na yung Messiah. Tapos gusto nyo pang batuhin. Don't believe what I say, but believe on the things that the Father have me do. The blind have seen, the mute have spoken, the deaf have heard, the paralytic can run and jump. Dun pa lang, testimony na, testify na, kumbaga evidence na. Pero because your eyes are too blinded by your own tradition and by your own ego and pride, you wouldn't be able to see it. So I'm telling you now, search ye the scriptures. You proclaim that you know the scriptures. You're teaching the law. You're teaching the scriptures to the people. Search ye the scriptures. Ano ibig sabihin ni Lord? Search ye the scriptures. Look for the scriptures thoroughly. Observe with open heart, with open mind. Not with an intention to fill your intention. Not to make the scripture match your intention. Search ye the scripture or scriptures, for in them ye know you have eternal life. Ye have eternal life. Yung ye, Y-E, you po yun. For in them you know you have eternal life. Kausap niya mga Pharisees, scribes, and Sadducees as well, probably. And they are they, and the scriptures are the scriptures which testify of me. Kaya nung sinabi do sa The Chosen series, I am the law of Moses. Kinilabutan ako eh. Tuntua ako. Alam mo yung moment, si Barnaby ginawa din yun eh. Si Barnaby nga ba? Do sa The Chosen series. Wait lang, alalahanin ko lang. May part doon na yung expression ng tao may sinabi si Jesus. Hindi, yung kay John the Baptist doon sa pinaalis ni Jesus Christ, yung sumasanib doon sa tao. Yung sumasanib na demonyo sa tao. Sa The Chosen series, nakita na on the spot ni John the Baptist yun.
Tapos nung nakita ni John the Baptist na umalis na yung demon, nakabalik na yung tao sa sarili niyang senses. Sabi ni John the Baptist, this is the chosen series. Yes! Alam mo yun, yung nag-cheer tayo, nag-cheer yung mga tao. Alam mo, pagka sinabi ni Lord yun, no? Tapos ina-address yung mga Pharisees, tapos alam mong naniniwala ka siya yung Messiah, mapapa-yes ka talaga, yes, yes. Anyway, sobrang na-excite lang ako talaga. Naalala ko kasi yung The Chosen series. I'm not saying whatever is shown in the Chosen series are all of those episodes are in the Bible. So, malinaw naman yun doon sa director, doon sa first episode, na may disclaimer na we added something para magkaroon ng emotions. Nag-ano lang po ako, nagpa-paraphrase ako. Magkaroon ng emotion. Pero hindi po lahat ng ito ay nakasulat. So, we are encouraging you to go back to the Bible. To go back and read the Bible. So, ganun yung encouragement ng dun sa bago magsimula yung first episode, yung pilot episode. So, may discernment naman ng bawat believers. May discernment naman eh. So, yun naman. At saka para sa akin, ang natulong sa akin, actually, ang dami natulungan ng The Chosen series eh. Ang daming testimony ako nakikita na just by watching the series, we are so eager and encouraged to read the Bible. Kasi yung iba, teka muna, nakasulat ba yan? Nakasulat ba yan sa Biblia? Tapos, marirealize for example, na-realize ko, teka muna, hindi naman nila tinitwist yung word. Ado pa rin naman yung word. Nagkakaroon lang ng emotion. Alright, yung imagination na, nga no, sa time ka na yun, ganito kaya naging emotion ni Jesus dito. Pati yung Jesus wept, grabe yun. Yung Jesus wept na episode. Anyways, napahaba na ako na ng gusto. Pag 12 minutes na. Last part na ng series natin, mini-series po ito. Ang title nito, Sinimulan ni Jesus ang kanyang gawain. So, ito yung part 2. Bukas, part 3. Verse 22 to 30. So, bibitinin ko na yung kwentuhan natin. Tapos, magbabasa na ako ng Bible study, then na-attend ako ng Sunday service. Kaya yun, papakulan ko na kayo. Kasi na, napakwento ako ng bagya. Clarification lang po di ko nabanggit yung The Chosen series to promote The Chosen series and for you to watch it. I'm just sharing my experience watching it. And for me, at least, it encouraged me to look at the Bible, to search the Bible, if the episode or the lines are actually in line with the scriptures. So, sabi ko nga, natutunan ko din to sa dati kong leader, doon sa asawa niya tsaka sa kanya, dati kong leader, nung group leader ko dati, na pagkabuto, tapon mo. Huwag mong lunukin, huwag mong nguyain, huwag mong kagatin pagkabuto. Pagkalaman, take in. Pagka bones, throw it away. Spit it out. Don't swallow it, don't chew it and then swallow it. Don't do it. It's not meant to be swallowed if it's bones. So, ganun din yung magiging advice ko kung manonood kayo ng mga series o episode or movies regarding the scriptures. If it's not in line with the scriptures, just decline it, reject it. The lines. But if it's part of the scriptures, then analyze it. Okay, or that's a different point of view. Okay, that's a different point of view. But please go back to the scriptures. The scriptures is our highest authority. Not any episode, not any words coming from the mouth of man, but only the words that comes from the mouth of God. All right, God bless you. Keep safe. I'll be seeing you tomorrow. Bye for now.